Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Alam nyo kabibig, itong klaseng politiko na si Isko Moreno ay dapat nating, tawag dito, we need to expose him sa kung ano ang kanyang magandang ginawa. Kagaya ng mga Duterte. Para yata nakikita ko ba na si Isko Moreno ang future Duterte sa Manila. Yung gusto ni Isko Moreno na maging malinis, well-known ang Metro Manila, kagaya ng Davao. Yun ang ginawa ng mga Duterte. Eto kabibig ha, ito yung plano na hindi magawa-gawa ni BBM. Bakit? Kasi wala talaga siyang plano. Itong si Yorme, ilang araw pa lang nakaupo. I-share ko sa inyo ha, baka sabihin nyo namang, kabibig, chika-chika ka lang. Hindi, as in, talagang kung sana no, maibalik ang panahon, dapat sana Moreno Duterte tayo. Ito yung kabibig, oh. Yan, oh. Ito yung master plan report. The consulting services for drainage master plan of the city of Manila. Grabe si Isko. May master plan na para mawala yung yung mga basura sa drainage system ng Metro Manila. Grabe. Uy, shocking ito ha. Sabi dito ni Isko, formal na po nating tinanggap ang ginawang drainage manhole declogging master plan para sa lungsod ng Manila na inaasahang makakapagbigay ng solusyon sa lumalalang problema ng pagbaha sa ating syudad. Sa pamamagitan ng planong ito, inaasahan natin magiging mas mabilis at epektibo ang paglilinis at pag-maintain ng ating mga drainage system. Malaking tulong ito para mabawasan ang abala at panganib na dulot ng baha, lalo na tuwing tag-ulan. Ngayon, si BBM kabibig, sabi niya inuutusan niya ang LGU, lalo na sa Manila, para mapadali o hanapan ng solusyon ang drainage system. Wow. So itong plano na ito, aangkin na naman ng BBM, mahiya ang sarili niya. Oy, buti pa si Isko, no? Ilang araw lang nakaupo, meron ng ito master plan. Declogging the esteros of Manila. Si BBM 3 taong umupong presidente, wala man lang plano sa mga lugar na binabaha. Sabi niya, LGU kayo nang bahala dyan. Basta, make sure na malinis ang drainage. Uy, dapat puntahan mo din ang mga LGU, kung kumustahin mo din sila kung ano ang kanilang master plan at paano makatulong ang gobyerno mo, yung pagiging presidente mo. Ito kabibig, may ipapakita ako sa inyong video kung saan grabe si Isko, no? Talagang pinangungunahan niya na magkaroon ng meeting, tinapok niya. Happening now, conference with Manila Barangay Bureau and 100 barangay zone leaders. Strict implementation of curfew hours for minors and the citywide declogging of estero starting July 5 and every Saturday thereafter. Ayan na. Tingnan natin ang kabibig ha. Bakit pa ako tumakbong panahon? Ang alam ko naman, gusto nyo lang maglingkod. Eh baka hanapin nyo si Regala. Wala si Regala. Nandun sa sunog ha. Kasi so chairman din yun. Siyempre wala akong pinipili. Kaya ngayon, magkwentahan na tayo. Kwentahan na. Makikiisa ba kayo? Kaya nyo bang kumbinsihin ang inyong mga kapwa chairman sa inyong zona? Iba si Isko. Tapos na ako sa dito. Iba. Sensya na kayo sa boses ko. Medyo namamanat na ako. Wawal oras pa lang yata ako nakakatulog simula noong. But I join you. I will not ask something that I cannot do. I will not ask something that I cannot give. Yung problema naman namin mga chairman, pag inaabot namin yung buhangin, inaabot namin yung basura, wala naman dumarating na umahakot.
ng buhangin kasi ayaw kunin ng uling. Tama ba? O, huwag kayong mag-alala. Mamaya, si city engineer, we will deploy all our logistics as per your request. Asa si Director Joel pa? Iba. Ito. Sorry, Joel, hindi ka napansin. Makulimlim kasi, ikaw lang na. Joel, kunin lahat ang communication na access sa kanila. Itawag nyo kay Director Joel Park ang lahat ng inimbak ninyo na buhangin, i-selyo ninyo, ilagay nyo sa sako sa tamang sisidlan, at ang magiging problema nyo na lang, magbibilang na lang kayo ng araw kung anong oras kukunin. Dati ang problema nyo, may kukuha ba o wala? Tama? Ngayon, ibababa natin ng konti yung problema. Konti ninyo, iayos ninyo, i-see to it na hindi siya nakakasagabal, tiyak. Ito na yung katiyak. Tiyak, darating ang City Engineering Office para kunin yung mga debris na yun. Oh, galing. Ito dapat sana naging presidente. Ang tanong, kailan? Ako natatanong sa sarili ko, dahil ako naman yan ang mga itatanong ninyo. Ako na rin sasagot sa tanong ko. Hindi ko maipangako in one day. Oh. 896. Pero I guarantee you, kukunin. Hindi na totos gas, alam nyo, alam ko naman minsan gumagastos pa kayo. Tama, magastos pa yung mga tao. Pakikiusap ninyo kung kanina-kanina na ako inindiri. In fact, maraming chairman dito, nung kasagsagan na hindi nahakot yung basura, gumastos pa para i-prioritize hakutin ng basura sa barangay nila. Tama ba? Sabi ko sa inyo, taga Maynila. I know what's happening. Alam ko yung hinaing ninyo. Now, tutugunan ko lahat yun. Kaya, so itong declogging concept natin, magtulong-tulong na tayo. Magtutulungan talaga. Sige na, Joel, ikaw na bahala. Mariresolve na ba ang baha sa Maynila? Kasi kailangan may take naman ng taong bayan. Mariresolve ba yung baha? That I cannot guarantee. Correct. Hindi ko yung kayang ipangako. Pero ginagawa. Walaan ng panahon. Bakit? Hindi ko alam kung gaano kalaking ibubuhos ng langit na tubig sa lupa. Correct. So, we may experience flooding pa rin. Pero yung pagbuka, mas bibilis. Tama ba? Logical ba? O yun lang ang goal natin. Yun ang goal natin ngayon. Yun ang Band-Aid solution. Baha, dahil nalinis ng mga barangay chairman, mga city government resources, yung clogging. Nagkaroon ng space, science will agree with us, space occupied by matter, lesser space. So, pagka napakante, mas marami tayo kayang i-load na tubig. Uhupa. And unang araw, naturally, mawawala. Tama. Okay na tayo. Alam na natin yung gagawin. Ano obligasyon nyo, obligasyon ko. Alam na natin yung magiging epekto. Ba ito ang presidente? Panandalian. Pansamantala. I would like to inform you, yesterday, I have received already the official copy of what we did. Mind you, with the records, of what we did na kinomission na aralin
ang drainage system of the entire city of Manila. Okay? Kailan siya kinuwisyon? Noong 2022, before I left. Grabe. Yung resulta ng commission natutulog lang sa yung pag-aaral, tatagalugin ko na lang. Yung pag-aaral, yung plano, o yung pangarap kong master plan. Mind you, master plan of the drainage system of the city. Wow. Tapos yung, hindi ko alam ba't walang gumamit. Yesterday, sinurrender na sa akin. Gusto ko lang malaan ninyo. Meron na tayong master plan. And I believe from what other national agencies said yesterday, we are the only city now with the master plan and drainage system na syudad. And this master plan, whatever we're going to do today, tomorrow, next week, next month, with regard to infrastructure project underneath the road. Wow. Sabihin, lahat ng pagpapagawa na Sana no, ganito yung presidente natin, may master plan tungkol sa flood control project, pinapresenta sa buong bayan na ito yung master plan namin, ito yung ating gagawin, tulungan niyo po kami. Hindi puti pa si Isko. Ilang araw pa lang nakaupo, may master plan na. Grabe. kanal sa ilalim. Whether senators, whether congressmen, whether DPWH should be in line with our master. Wow. So hindi natin makikita ninyo sa Bacood. For example, Hinukay, nilagyan ng drainage. Pero yung tubig, lumipat lang sa kabilang barangay. Maraming reklamo sa Bacood, sa may Santa Mesa. Ang daming hinukay doon na drainage. Pero yung tubig, nandun lang sa... Galing ni Isko. Kasi hindi naman magkaugnay. Ngayon ko lang na-appreciate pa yung talino niya. Nagagets niyo mga... Discarding niya. Hindi nag-uugnay ang dalawa. At least now, and we will correct what happened in the past. Now, tanong, Yorme, kailan matatapos yan? Sabi, mahaba po yan. Master plan po yan. Master plan, mahaba talaga. Pero at least meron na tayong Biblia. Meron na tayong susundin. So, napakalaking bagay. Now, will we benefit now? Maybe. But I am not sure immediate. I don't think so. Very pragmatic person naman. Will our children or grandchildren in the city of Manila Tama. benefit from that? Grabe no, futuristic approach ang ginawa ni Yorme. Sino ba makabinipisyo nito? Sabi ni Yorme, our grandchildren, our future Manilenyo ang makaka-benefit nito. This is our master plan. Hindi itong isang araw lang uupuan, gagawin, tapos na. Master plan nga eh. Galing ni Yorme. Believe ako kay Yorme, mga kabibig. O ito pala yung sinasabi ni Yorme Kabibig na master plan. O, pinakita ko niyo, ito share ko sa inyo ha. Nung tinatawag niyang master plan para sa declogging ng mga estero sa Manila. Grabe. Alam mo, ngayon lang ako talaga na nabilib kay Yorme Kabibig. Yung parang, yung tayo ba, yung gusto natin ng pagbabago, may nag-offer sa atin ng bagong Pilipinas. Tapos, hindi niya na-achieve. Tapos, ngayong may nakita tayong politiko sa Manila na naging mayor ulit, nakita natin biglang nagbago biglang naging malinis ang Manila. Tapos ito, may master plan. Master plan of the City of Manila, the consulting services for the drainage master plan of the City of Manila. Grabe. Uy, iba si Yorme, mga kabibig. Sabi ko nga,
kung sana ito yung binoto nating presidente, baka iwas yung mga pagbaha o baka meron ng solusyon ang pagbaha o baka walang problema tayo sa flood control project. Baka binosisihan o binosisi ni Yorme lahat ng budget na lumalabas sa gobyerno. Diba? Uy, taga Manila, ingatan nyo si Yorme. Ito ang kapal ng bukhala, pag binasa yung araw-araw dyan pa, wala nang tulugan, puyatan na naman si Yorme. Diba? Puyatan na naman daw si Yorme. Magaling yan si Engineer Andres. Pag nasa tabi ni Yorme yan, gumaganda ang Manila. Mabuhay, Mayor Isko Moreno, at si magandang Vice Mayor Chi Atienza for good job. Keep up the good work sa inyo. Ito, Mayor, marami pa pong mga bahay na nakatirik sa mga river bank, lalo na dyan sa Malati at Agliano. Taking tabi lang ang bilhin ng Lasal. Di sila masyadong pansinin dahil medyo tago, maliban na lang kung papansinin ko talaga. Pwede po pakibisita paminsan-minsan. Ay, sana. Baka mabisita yan Yorme, mga kabibig. So, yun mga kabibig ng ating latest libak-libak for today. I was so amazed sa kung paano magtrabaho si Yorme. Dapat sana maganda yung VP Sara and Yorme tandem. Pero hindi pa Sabi ni Yorme, hindi siya tatakbo sa higher official sa 2028. Gusto niya munang mag-enjoy maging mayor. Gusto niya pagandahin ang Manila City. So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.